Lintik naman na buhay to. Kung alam ko lang na hindi palaging may trabaho, di sana nag-apply na lang ako ng ibang trabaho, diba? Akala ko pa naman palaging may thrill sa trabahong ito. 1 taon na akong bakante at walang misyon. Nangalawang na yung mga kasukasuhan ko. Umupo ka nga dito sa upuan, Ana. Kanina pa ako nahihilo sa iyo eh. Pabalik-balik kang palakad-lakad dyan. Ako yung napapagod sa iyo. Inis na sita ng kaibigan ni Anang si Sheila. Andito sila ngayon sa maliit na cottage ni Sheila upang magpahangin at magkwentuhan dahil 1 taon na silang hindi nagkita. Hindi kasi mapakali si Ana dahil sa isiping nauubos na ang naipong pera. Hindi pa rin siya binibigyan ng mesyon ng boss niya. Hindi niya tuloy alam kung saan siya pupulutin ito matapos maubos ang natitirang salapi. Siya si Ana. 28 anyos siya. Isa siyang secret agent ng isang sikat na grupo sa Pinas. Ang misyon niya ay alamin at hulihin ng mga drug lord, leader ng sindikato, at mga mafia boss na gumagawa ng iligal sa Pinas. Dahil na rin sa pananahimik na mga krimen sa Pinas ay siyang pananahimik din ang misyon niya, kaya naman 1 taon na siyang tenga. Kailangan niyang makahanap ng ibang trabaho upang matustusan ang mga bayarin niya. Paubos na kasi yung pera ko at hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Kung naging modelo ka sa brand ko, di sana hindi mo na problema yung pera ngayon. Maganda ka kung aalisin ko lang yung yuntik na salamin mong walang grado. Sexy ka din kung aalisin din yung mga damit mong napakahaba at kapal. Hindi ka ba naiinitan? Hindi ako manika para bihisan at damitan, Sheila. Oo na, alam ko naman. Kaso nagbabaka sakali lang kasi pakiramdam ko sisikat kang modelo. Inyo na yung ganyang buhay dahil hindi maatim ng katawan ko ang ibalandra sa madlang people. Pero teka nga, aalis na ako at kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Maiwan na kita dito, ha? Teka lang, samahan mo muna ako. Sigaw pa ni Sheila sa kaibigan nang dire-diretso itong naglakad paalis sa cottage. Hindi naman pinansin ni Ana ang kaibigan, bagkos sumakay siya sa motorbike na dala. Pinaharurot yon ng mabilis, na walang takot na sumingit at nag-overtake sa mga sasakyan sa highway. Ito na ang buhay ni Ana, ang makipaghabulan kay kamatayan, dahil ang buhay para sa kanya ay napupuno dapat ng exciting at thrill, dahil naniniwala siya na nakakaugat mabuhay kung walang silbi ang buhay sa ibabaw. 3 araw na rin ang lumipas subalit hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Ana. Lahat na ata ng dapat pasukan ay ginawa na niya. Iisa lamang ang sinasabi, hindi raw kaaya-aya ang pisikal niyang itsura. Dahil nga sa postura at pananamit niya, ay tinatanggihan siya kahit na utak lamang ang kailangan sa trabaho. Umupo na muna siya sa isang waiting shed upang magpahinga nang mapansin niya ang isang batang lalaki na nasa edad na 7 ang binubuli ng mga kapwa nito kaklase. Napayuko na lamang ang batang lalaki habang ang 5 kaklase nito ay sinasaktan siya at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Hindi na sana ito papansinin ni Ana nang bigla na lamang sinuntok ang kawawang bata at sumubsob ito sa lupa. Kasabay pa ng malakas na tawanan ng lahat, hindi kinaya ng konsensya niya kaya nilapitan niya ang mga to. Alam ba ng mga magulang yung ginagawa niyo, mga dugyot? Sinong tinatawag mong dugyot, ha? Pangit! Sigaw ng batang lalaki na parang si Damulag sa Doraemon. Ikaw, Damulag, alam mo bang pagiging duwag ang mambuli ng mas maliit sa'yo porket malaki ka? Ang tiyan lang yung malaki sa'yo eh. Anong sabi mo, ugly duckling? Sigaw ng bata at mangyak-ngiyak na habang nagtatawa na naman yung iba. Bakit? Iiyak ka na ba? Pasalamat ka hindi kita masuntok. Pero itong batang to, kaya kang suntukin. Itinayo ni Ana ang batang lalaki na nakaupo sa lupa at ginamit niya ang kamay nito upang suntukin si Damulag. Tumama ang kamao ng bata sa ilong ni Damulag kaya ito naman ngayon ang umiiyak habang nagdurugo ang ilong. Natakot din ng ibang bata kaya lumayo na ang mga to kay Ana. Dumating din ang ina ni Damulag na galit na galit. Kakasuhan kita ng pananakit sa anak ko! Sige lang, sabihin mo rin sa mga pulis na krimen ang ginagawa ng anak mo. Binubuli at nananakit siya ng kapwa estudyante porket malaki yung tiyan niya. Sa bagay, may pinagmanahan nga naman. Tinignan pa ni Ana ang ginang simula ulo hanggang paa kaya mas lalong umusok ang ilong nito. Tatalikod na sana si Ana nang bigla na lamang umaksyon na sasabunutan siya ng ginang nang biglang umandar ang reflexes ng katawan niya at nasampal niya ito ng malakas.
Knockout ang ginang kaya naman nilapitan siya ng ibang nanonood. Sinamantala naman ito ni Ana upang makatakas bitbit ang batang lalaki. Thank you. Oh, ba't nandito ka pa? Umuwi ka na sa inyo. Anya pa sa malamig na tono. Hindi pa ako masusundo ni Daddy. Problema ko ba yon? Pasundo ka sa driver mo. Mukhang anak mayaman ka naman eh. Hindi po ako gusto ng mga tauhan ni Daddy. Hinahayaan po nila akong umuwing mag-isa. Namuo pa ang luha sa gilid ng mata ng bata. Nahabag naman si Ana dahil kahinaan talaga niya ang mga bata, kaya naman hindi na siya agad umalis. May number ka ba ng daddy mo? Tatawagan ko siya. Tanong niya. Umiling naman ito. Halos masabunutan ni Ana ang sarili sa problemang nararanasan niya ngayong araw. Paano ka makakauwi kung hindi natin makontak yung daddy mo? Sila po yung tauhan ni Daddy. Sabay turo ng bata sa mga tatlong lalaki na naglalaro ng touching na parang mga tambay sa kanto. Walang katakot-takot na lumapit si Ana sa mga guard. Hindi pa siya agad napansin ng mga to, kaya sinipa niya ang mga barya sa lupa. Punyeta! Sigaw ng isa sa tatlo. Kayong driver ng batang to? Tinuro pa ni Ana ang bata na nakayakap ngayon sa bewang niya. Tumingin naman ang mga ito sa bata sabay ngisi ng nakakaloko. Sa isip-isip ni Ana, mukhang hindi ordinaryong pamilya ang meron sa bata. Kami nga. Ano bang may paglilingkod namin sa'yo, Miss Ganda? Pwede ka na naming Sigaw ng lalaki nang sikmuraan ito ni Ana ng malakas. Namilipit sa sakit ang lalaki, habang ang dalawa naman ay bigla na lamang namutla sa takot. Ihatid niyo ng batang to pauwi, o hindi lang yan yung aabutin niyo. Sa tingin mo ba, natatakot kami sa'yo? Hindi mo kilala ang ama ng demonyong yan. Wala akong pakialam, ihatid niyo siya. Malamig na utos ni Ana, nang hilahin siya ng bata na lalaki habang luhaan. Please, huwag niyo po akong iwan. Baka po kasi iwan nila ako sa kalsada eh. Please po ate, mommy, sama ka po sa akin. Ano? Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Anya. Please po. Pagmamakaawa ng bata. Dahil sa likas na mahilig sa bata si Ana, ay napapayag siya. Gusto niyang kaltukan ang sarili dahil napapasunod siya ng ganun kadali. Ano pa bang magagawa niya? Heto na siya sa isang napakalaking mansyon. Napapalibutan ng mga lalaking nakasuot ng itim at may mga dalang armas. Nakatutok pa sa kanya ang mga baril ng mga ito. Habang ang inakala niyang ordinaryong bata ay hindi siya mabitawan. Ano ba tong napasok ng impyerno? Mahina pa niyang bulong sa sarili. Samantala naman, sa kabilang banda naman sa madilim at malamig na lugar kung saan daig pa ang tambutso ng tricycle sa usok na binubuga galing sa vape. Naroon ang binatang may nakakatakot na asul na mga mata. Nakatingin sa mga larawan ng mga taong hinahanap niya na isa ng malamig na bangkay ngayon. Siya si Pestol, ang kinatatakutang mafia boss ng bansang Israel. Simula nang iwanan sa kanyang anak ng babaeng minsan niyang minahal, ay pumirmi siya sa Pilipinas. Isa pang buga ng usok nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina niya. Niluwan nito ang lalaking tauhan. Boss, ang little boss po ay nag-uwi ng babae ngayon sa mansyon. Anito kaya naman napataas ang kilay ni Pestol. Ngayon lamang kasi nag-uwi ng babae ang anak niya dahil ang mga yaya nito ay parang mga hayop na pinaglalaruan ng anak. Sino naman ang babaeng inuwi niya? Hayaan niyo siya dahil magsasawa din siya at kusang aalis ang babaeng yan. Balita ko, boss, gustong-gusto siya ni Little Boss. At saka pinatumba at binugbog daw ng babaeng ito ang driver ni Little Boss. Dito na napukaw ang atensyon ni Pestol. Dalhin niyo dito ang babaeng dala ng anak ko. Pasusunod po, boss. Agaran namang sumunod ang mga tauhan ni Pestol kaya sa isang iglap ay hawak-hawak na mga ito ang babaeng nagtatalak na pumasok sa opisina ni Pestol. Ano ba? Bitawan niyo ako bago ko papagbabaliin ang mga buto niyo. Bakit niyo ba ako dinala dito ha? Uuwi na ako. Bibitaw ba kayo o sa ospital kayo pupulutin? Nakakalitid sigaw ni Ana. Samantalang amused naman ang mukha ni Pestol habang pinapanood ang pagwawala ng babaeng Manang. Oo, Manang. Dahil daig pa si Maria Clara sa kasuotan nito. Idagdag pa ang makapal na salamin. Subalit hindi yun napigilan ng kagandahan ng babae upang itago ang nakatulalang itsura nito. Bitawan niyo siya at iwan niyo kami dito. Anya. Napukaw niya ang atensyon ng babae at ang kaninang mukha nito na muntikan ng makapatay
ay napalitan ng pagka-inosente. Ngumisi ng nakakaloko si Pistol dahil ramdam niya na may kakaiba sa pagkatao ng babaeng ito. So, ikaw pala ang ama ng batang yun. Alam mo ba kung anong ginagawa ng 3 mong alipin sa bata? Alam mo rin ba na binubugbog yung anak mo sa eskwelahan? What? Huwag mo kong ma-English ng ganyan dahil baka hindi kita matansa. Ano kang kwentang ama kung hindi mo alam yung nangyayari sa sarili mong anak? Nasaan ba yung mami nito at nang masakal ko? Ano sinasabi mong binubugbog yung anak ko sa eskwelahan? Ulit pa ni Pistol dahil pakiramdam niya ay nabingi siya sa sinabi ng babae. Ang anak niya na isang batak sa martial arts at taekwondo ay bugbog sarado sa eskwelahan. Ang anak niya na magaling humawak ng armas sa murang edad nito. Baka ibang bata yung sinasabi mo, miss. Dahil ang anak ko, mas demonyo pa sa akin yan. Aba, proud ka talaga na demonyo ka? Oo naman, sa dami na ng mga napatay ko, mas masahol pa ako dyan. Walang prenong sabi ni Pistol. Ang akala niya ay matatakot ang babae, pero nagkakamali siya dahil mas nangisap pa ang mga mata nito. Talaga? So, ilan na yung mga napatay mo? Ano ka? Kriminal ka ba? Drug lord? Sindikato? Ano? Saan kang kategory kasama? Ba't mo ba ako tinatanong, miss? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Pinalamig pa ni Pistol ang boses nito, kaya mas lalo lamang nasiyahan ng babaeng nasa harapan niya. Tumatanggap ka ba ng magiging katulong or nanny? Kaya ko magluto, maglaba at magbantay ng bata. What? Nababaliw ka na ba, miss? Alam mo ba yung sinasabi mo? Sir, kailangan ko po ng trabaho sa totoo lang. Baka naman po kailangan mo ng kasambahay dito. Kaya din kitang alagaan at pagsilbihan, sir. Please po. Lumuhod pa ito sa harapan ni Pistol. Speechless. Yan ang nararamdaman ni Pistol ngayon dahil ngayon lamang nakakilala si Pistol ng babae na ganito kabaliw. Humanga siya. Pero may parte sa puso niya na parang pamilyar ang babae sa kanya, lalo na ang mga mata nito. Pakiramdam niya ay nakita na niya yon at hindi lamang maalala kung saan. Hindi ako naghahanap ng nani ng anak ko. Tumayo ka dyan. Bibigyan kita ng pagkakataon na umalis sa mansyon ko at magpakalayo-layo. Ayoko. Why? Kailangan ko ng trabaho, sir. Please po, tanggapin niyo na po ako. At pangako ko po sa inyo na hindi po ako magiging sakit ng ulo. Kaya ko pong alagaan ang anak niyo po. Paano ako nakakasiguro na maaalagaan mo yung anak ko, miss? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Sino ka ba? Ako lang naman si Pistol Hartwell, ang kinatatakutang mafia boss ng buong mundo. Alam mo ba na kaya kitang patayin ngayon mismo? Kaya kitang burahin sa mundo nang hindi ka maaalala ng mahal mo sa buhay. Sige lang, wala namang maghahanap sa akin eh. Halos sa bunutan ni Pistol ang sariling buhok dahil hindi niya alam kung baliw ba ang babae o masyado lamang itong kampante na hindi niya ito sasaktan. Alam mo bang sinasabi mo? Kaya kitang patayin. Pinagdiinan pa ni Pistol ang salitang patayin. Subalit ngumisi lamang ang babae sa harapan at inayos ang suot na salamin. Hindi mo ako mapapatay, sir. Hindi mo rin alam yung kakayanin ko. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na ako. Bago ka pa magsisi sa huli. Nakaramdam ng excitement si Pistol dahil ngayon lamang siya nakakilala ng ganito. Kuhang-kuha ng babae ang tipo at pinananabikan niya sa babae. Gusto niya itong angkinin ngayon din at itali sa kanya ang babae. Paano ako nakakasiguro na kaya mong ipagtanggol yung sarili mo, mi amor? Bakit hindi mo subukan? Paano kung makapasa ako sa gagawin mo? Tatanggapin mo ba ako bilang nani ng anak mo? Babayaran mo ba ako ng 100,000 sa isang buwan? Alright. Nagunat ng katawan si Pistol. Nang hindi alam ng babaeng nasa harapan niya, ay dumukot siya ng maliit na penknife. At sing bilis ng kisap mata, binato niya ito sa babae. Hindi niya ito papatayin. Bagkus, bubuhayin niya upang paglaruan. Pero kabaliktaran ang nangyari. Nakita na lamang ni Pistol ang sariling braso na may nakatarak na maliit na ballpen. Samantalang ang babae ay nakangisi nang nakakaloko habang tangan ang binato niyang kutsilyo. Mabilis ang umiwas sa sariling kutsilyo na ibinato sa kanya ng babae pabalik. Halos paulit-ulit siyang nagmura dahil ito pa lang ang nakapanakit sa kanya. Damn! Ano sir? Tanggap na ba ako bilang nani ng anak mo?
Fine. Naiinis niyang sabi bago hinugot ang ballpen sa braso niya. Hindi niya alam na makakayanan siya ng babae na sagutin ng ganon. Nagkaroon tuloy siya ng interes sa babae at sisiguraduhin niyang magiging kanya ang babaeng ito, by hook or by crook. 3 oras simula nang makaharap ni Ana ang mafia boss na kilala niya na sikat sa mundo, kasama pa ang 4 na mafia boss na alam niyang kinatatakutan din, ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Sa wakas ay nakaharap niya rin ang isa sa malakas at demonyong mafia boss. Ang kinatatakutan niya ay baka malaman nito ang tunay niyang katauhan. Secure ang katauhan niya pero naroon pa rin ang takot na mabuking siya. Nagugutom na rin siya subalit hindi pa rin siya hinahatiran ng pagkain. Ikinulong lamang siya ng binata sa isang malaking silid. Pero hindi niya ramdam na nakakulong siya dahil talaga namang nakakabighani ang ganda ng silid. Sinubukan niyang makahanap ng malulusutan ngunit wala. Masyadong sealed ang mga bintana. Kaya naman kaysa magpagod na siya, ay humiga na lamang siya sa malambot na kama. Makalipas ang 1 minuto na pagkakahiga, bigla na lamang bumukas ang pintuan. Niluwan nito si Pistol na may bandage na ang braso na naturukan niya ng ballpen. Pero hindi doon ang concern niya kundi sa tray ng pagkain. Eat. Tipid pang sabi nito sabay lapag ng tray. Para namang patay gutom si Ana na sinunggaban ng pagkain. Wala na siyang arte na kinain ng mga yon. Dahil mag-iinarte pa ba siya kung wala na siyang malamon sa mga susunod na araw? Sabihin mo sa akin kung sino ka ba talaga at kung bakit magaling kang makipaglaban. Pwede bang mamaya na yan kumakain yung tao? Sasagutin mo ba ako o papatayin kita? As if naman mapapatay mo ko, ismid pa ni Ana bago pa sinubo ang kaninang hawak na ulam. Sasagutin mo ba ako, miss, or pipilitin kitang kumanta? Ana. Ana ang pangalan ko. Kaya naman huwag mo na akong tanungin. Normal lang naman na ituro yung taekwondo sa paaralan, diba? Tsaka mahilig kasi ako sa mga detective. Ganon. Kaya naman inaral ko. Pagsisinungaling pa niya. Hindi ako naniniwala na mapag-aaralan yun ng ganun lang. Anong mapapala ko sa'yo kung malalaman mo yung totoo? Papatayin mo ko? Wala namang maghahanap sa akin. Kaya wala akong pakialam. Malamig na sabi pa ni Ana. Sino bang maghahanap sa kanya kung iniwan nga siya sa basurahan at napunta sa pamilyang abusado? Nagpalaboy-laboy sa daan at higit sa lahat ay nakipaghabulan kay kamatayan. Sa tingin mo ba masisindak mo ko ng ganun-ganun na lang? Ilang beses na akong nakipaglaro kay kamatayan, mafia boss. Hindi na bago sa akin kung makipaglaro din ako sa'yo ng patay-patayan. Pero dahil makulit ka at malalaman mo rin naman kung sino ko, sige, sasabihin ko na. Hindi nagsalita si Pistol. Bagkos nakatingin lamang ito ng masinsinan kay Ana. Naghihintay ng sagot. Isa akong secret agent. At isa sa misyon ko ay ang isuplong ka sa mga pulis. Ngayon alam mo na, papatayin mo na ba ako? Pero hayaan muna akong mabusog Hindi. Hindi kita papatayin. Pero may nababagay na posisyon para sa'yo. Ano naman yun? Saan pa ni Ana? Maging asawa ko. Kamuntikan ng maluwa ni Ana ang mga lahat ng kinain niya sa gulat. Nandidiring tumingin pa siya sa lalaki na seryoso pa rin yung muka. Baliw ka ba? Hindi. Yun lang yung paraan kung gusto mo pang mabuhay. Gagawin mo pa akong kabit? Baliw. Hindi ako papayag, no? Kabit? Bakit ka naman magiging kabit? Oh, hindi kami kasal ng mommy ng anak kong si Trigger. Dahil iniwan lamang niya yung anak ko sa labas ng mansyon ko pagkapanganak niya. At sumama sa ibang lalaki. Basically, I am single. Ayoko pa din. Humanap ka ng baliw na mapapangasawa mo. I like you. I don't like you, sir. Magiging akin ka rin. Hindi ako isang bagay na pwede mong angkinin, sir. Nani lang ang gusto kong applyan at hindi asawa mo. Tapos na akong kumain. Kailan ako magsisimula sa trabaho ko? Aangkinin kita. Baliw ka ba? Sabi ng ayaw ko. Tsaka pwede bang mag-usap tayo ng maayos, sir? What do you want para maging akin ka? Gusto nang lumipad ng kamao ni Ana sa lalaki dahil sa mga sinasabi nito. Hindi na dapat siya nagtataka kung bakit ganito na lamang ang mga sinasabi ng lalaki. Marahil nakuha na niya ang atensyon nito. Ang lalaking sigurado siyang isang babaero. Wala, sir. At least lang, trabaho yung pag-usapan natin. Nope. Magiging akin ka din. Anito sabay alis ng silid ni Ana. Tulalang pinanood ni Ana ang nakaawang na pinto.
Hindi niya akalain na mas mahirap pa palang kausap ang lalaki kaysa sa anak nitong 7 taong gulang. Walang kasiguraduhan ang buhay ng lalaki sa kanya. Dahil ngayon pa lang, nakikita na ni Ana na hindi magiging madali ang buhay niya sa lalaki. Subalit ang isa sa mga bumabagabag kay Ana ay ang isiping parang kilala niya ang lalaki. Hindi lamang niya alam kung saan. Pamilyar ito sa kanya at hindi niya alam kung saan niya ito nakita dahil sumasakit ang ulo niya at minabuti niyang manahimik na lamang. Itutulog niya ito dahil alam niyang magsisimula na bukas ang buhay niya bilang nani ng 2 demonyo. Isang linggo na rin ang nagdaan simula nang magsimula si Ana bilang nani at tagabantay ng anak ni Pistol na si Trigger. Palagi siyang kasama ng bata, sa paaralan, sa mansyon o sa kahit maski sa pagpunta lamang ng isang simpleng lugar. Napansin din ni Ana ang mga matatalim na mata ng mga taong kahit na anong oras ay susunggaban sila. Kaya naman alerto lamang na nakikiramdam si Ana sa mga ito. Ang isa pang problema ni Ana ay si Pistol. Dahil lantaran talaga ang panlalandi nito sa kanya. Palagi pa siyang dinadalhan ng bulaklak at itinatapon lamang niya sa labas ng mansyon. Ngayong araw, pagod na siya dahil maliban sa pagbabantay kay Trigger, ay hindi rin siya matahimik sa mga pagkain na pinapadala ni Pistol sa kanya. Dumiretso na si Ana sa banyo upang maligo. Hinubad niya ang kanyang mahabang damit at ang makapal niyang salamin. Pumikit siya at dinamdam ang malamig na tubig na umaagos sa mukha niya. Subalit bigla na lamang siyang naalerto nang makarinig siya ng mahinang kaluskos na nanggagaling sa labas ng banyo kung nasaan siya ngayon. Hindi pa nakatulong ang pagkawala bigla ng kuryente. Kaya naman ang maliwanag na buwan ang nagsisilbing ilaw niya. Mabilis siyang lumapit sa lagayan ng mga tuwalya at ibinalabal yon sa katawan niya. Kinuha na rin ni Ana ang baril niya na may silencer. Dahan-dahan siyang lumabas sa banyo nang biglang may tunog ng pagkasa ng baril. Sa likuran ni Ana, naroon ang malaking bulto ng katawan ng lalaki. May hawak na baril na nakatutok ngayon kay Ana. "Sino ka?" Malamig na tanong ni Ana sa lalaki. "So, is you, huh?" Malamig din ang boses ng lalaki na may pang-iinsulto pa. "Anong ako? Baliw ka ba? Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Alam mo ba kung anong kuta yung pinapasukan mo? Hindi ka makakalabas ng buhay dito kapag nalaman nila na may nakapasok na tagalabas." "Sa tingin mo natatakot ako. Anyway, gusto ko lang makilala ang babaeng tinatago ni Pistol. Hindi ko alam na napakaganda pala ng babaeng tinatago ni Pistol. Kaya pala ang loko ay maagang umuuwi." "Ano?" takang tanong ni Ana. "Ibaba mo yung baril mo at hindi kita sasaktan." "You wish." Sa isang iglap, nagawa ni Ana na sipain ang hawak na baril ng lalaki. Hindi yun inaasahan ng lalaki lalo na ang sunod na ginawa ni Ana. Sinubukan kasi nitong sipain siya sa tiyan. Mabuti na lamang nakaiwas siya. Hindi rin niya inaasahan ang sunod na ginawa ng babae. Nang makahablot ito ng maliit na bagay at binato sa kanya. Tumama yun sa sintido kaya naman pumutok yun. "What the heck?" Asik niya sabay sapo sa sintido niya sa sobrang sakit nun. Tulala lamang siya habang bigla na lamang siyang sinipa kaya tumama ang likod niya sa babasaging mesa. Naging dahilan yon upang bumagsak at mabasag. Kasabay ng pagkabukas ng ilaw ay ang pagbukas ng pintuan. Bumungad sa kanila ang mukha ni Pistol na madilim habang nakatingin kay Ana na nakatapis lamang ng tuwalya. "What the heck the two of you are doing? Magpaliwanag ka, Ana. Punyeta ka rin, Araw. Pikit! Pumikit ka o babasagin ko yung lintik na pagmumukha mo." Dumadagundong ang boses ni Pistol na siyang kinatatakutan ni Ana sa unang pagkakataon. Sa opisina ni Pistol, parang isang pusa si Ana na nakayuko dahil pinagalitan lamang siya ni Pistol ng malupit. Balot na rin siya, pero hindi niya nasuot ang suot na salamin sa mata. Hindi kasi nila mapakalma ang binata dahil kamuntikan na itong mang-massacre sa buong mansyon, kundi lamang ito napakalma ni Ana. "Pwede bang kumalma ka, Pistol? Sa tingin mo ba, may nakita ako sa babae mo? At saka kailan ka pa naging baliw sa babae? Nakakalimutan mo na ba ang ginawa ng bagay na yun sa'yo noon?" Saad ng lalaking may benda na ngayon sa sintido. Ang lalaking ito ay si Arrow Hartwell, ang kapatid ni Pistol. Malayo ang mukha ni Pistol subalit hindi talaga maitatanggi na pinagpala ang dalawang ito sa mukha dahil para silang mga Greek god na bumaba sa langit sa taglay nilang charisma. "Shut up! Hanggang ngayon, hindi ko pa rin gusto yung ginawa mo. Baka gusto mo babae mo yung pasabugin ko. Kung hindi mo ko iniwan sa misyon na yun para umuwi at landiin tong babaeng to,
ay hindi na ako pupunta dito para kilalanin siya. Ano bang pinalamon sa'yo nito at baliw na baliw ka ha? Manahimik nga kayo dyan, nag-aaway na naman kayo. Singit ng tatlong lalaki pa ngayon na kararating lamang. Halos mahulog ang panga ni Ana sa nakikita. Ang mga ito ang mga numero 1 wanted sa batas, pero hindi niya matanggap na kung bakit napakagwapo ng mga ito. Hindi mo ba kami yayakapin, Pistol? Namiss ka namin. Sabi ng lalaki na may asul din na mga mata. May diamanting hikaw sa ilong na nagbigay ng matinding karisma dito. Ito pala si Revolver, o mas kilala sa pangalang Revo. Sa tingin mo, mamimiss ka ng ugok na yan? Kaya niyang mabuhay nang wala tayo. Lalo pa ngayon na nakahanap na siya ng bagong laruan. Ngumisi pa itong lalaking moreno. Napakatangkad. Mahaba ang buhok at may maliliit na pilat sa kilay. Ang lalaking ito ay si Dagger, ang kapatid ni Pistol, ang pangalawa sa kanilang 5 magkakapatid. Anong ginagawa niyo dito? Diba sabi niyo, hindi pa kayo uuwi? Ano na naman to? Nawala na naman ba kayo ng babae? Usal pa ni Pistol. Hindi naman, pero namiss ka namin my brother. Pauwi na rin si Knife, bukas, at gusto ni Ama na makausap tayong 5. Sumeryoso na rin yung boses ni Revo. Samantala natulala si Ana dahil hindi niya maintindihan ang pawis na nagmumula sa noon niya kahit napakalakas ng aircon. Matatakot ba siya? Sino ang hindi kung yung 4 na lalaking nasa harapan niya ay mga demonyo? Fallen angel, mga angel kung tignan subalit may matutulis na sungay. Hindi na dapat kayo nagpunta dito at sinabihan niyo na lang sana yung mga isa sa mga tauhan niyo. Gusto naming makilala yung babaeng magpapabagsak sa'yo kapatid, sabi pa ni Arrow. Hindi niyo na siya kailangan pang makilala dahil wala kayong kinalaman dito. Ayaw mo bang husgahan namin siya? Pero kung tama yung nakikita ko, isang thirsty ang babae mo. Anong pakiramdam mo, Arrow? Na isang babae pala ang makakapagbugbog sa'yo. Tumawa pa si Dagger ng malakas matapos sasarin ng kapatid. Sa inis ni Arrow ay binato niya si Dagger ng basong walang laman. Umilag naman si Dagger, na parang wala lang bago sumandal na parang walang nangyari. Hindi siya ordinaryong babae, Pistol, kaya sabihin mo sa amin kung saan mo siya napulot. Alam mo naman yung sitwasyon natin, diba? Mapapahamak ang babaeng to, gaya ng ibang kalandian mo na inuuod na ngayon sa ilalim ng lupa. Huwag niyo nang alamin. Walang ganang sabi ni Pistol. Kung hindi mo siya ipapakilala sa amin, o sige, kami ang magpapakilala sa kanya. Hello, my pretty fisty. Aamin ka ba ng kusa o baka naman gusto mong birahin kita hanggang umaming ka? Wala kayong malalaman sa akin. Matapang naman na sagot ni Ana, kahit mas lalong pinagpawisan na siya. I like it, matapang. Paano kung ipadala kita ng mas maaga sa itaas? Dagger, babala ni Pistol. Ang akala ni Ana ay titigilan na siya ng mga to. Ngunit hindi pala dahil lumapit sa kanya ang lalaking si Revo. Nakatingin ng nakakaloko sa kanya. Hindi mabasa ni Ana ang nasa isip nito, lalo na kung ano ang balak nitong gawin sa kanya. Hindi siya dapat makampante. Dahil mga demonyo ang kaharap niya ngayon, kailangan niyang mabuhay dahil ngayon lamang siya natakot para sa buhay niya. Bakit ayaw mo ipakilala sa amin ang susunod na reyna mo? Hello, Binibini. Ako nga pala si Revo. Ang dalawang ito ay si Dagger at Arrow. Pasensya ka na kung naging pasaway si Arrow pero kinagagalak ka naming makilala. Sabi pa ni Revo at sinubukang kunin ang kamay niya upang halikan nang bigla niyang itulak ang lalaki. Huli na ang lahat dahil nasa leeg na ni Ana ang maliit na injection. Nakaturok na doon. Anong itinurok mo sa akin? Nangihina pa niyang tanong sa lalaki na kusang bumigay ang mga tuhod niya. Kailangan mo munang matulog, Miss Sleeping Beauty. Nakangising sabi naman nito. Ang huli niyang naalala ay nang kusang bumagsak ang buong katawan niya at nawalan siya ng malay. Ipinapangako niya na kapag nagising siya, ay gagantihan niya si Revo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nagagantihan. Isang buwan na rin ang lumipas simula nang maging parte si Ana ng grupo ni Pistol. Ang mga tauhan pa ng binata ay kinilala na siya bilang reyna dahil siya na raw ang kabiyak ng pinuno nila. Noong una ay naiinis si Ana dahil hindi ito ang buhay na gusto niya, dahil pwede siyang makulong kapag nalaman ng batas na pumanig siya sa mga kalaban. Subalit anong magagawa niya? Kung sa paglipas ng mga panahon nakasama niya ang mag-amang demonyo, ay napapamahal na rin siya sa mga ito. Marahil lumaki siyang walang buong pamilya,
Kaya naman ganito na lamang kasabik na magkaroon ng pamilyang mamahalin at tatanggapin siya. Hindi rin niya maamin sa sarili niya. Pero natutudyo na rin siya sa pang-iinis at panunuyo sa kanya ni Pistol. Oo, may lihim na siyang pagtingin sa lalaki. Ngunit dahil mataas ang pride niya, ay hindi niya ito aaminin. "Mommy?" Tawag pa sa kanya ni Trigger. Nasanay na rin siya sa bata na tawagin siyang mommy. Dahil kahit anong sita niya dito ay hindi rin ito nakikinig sa kanya, kaya hinayaan na lang niya. "Yes, kiddo, anong problema?" Tanong naman niya. Andito sila ngayon sa park at nakikipaglaro ang alaga niya sa mga bata sa park. Pero heto ngayon ang bata at siya na naman yung iniinis. Napansin niya ang paglilikot ng mga mata ni Trigger kaya naman pinakiramdaman niya ang paligid. May kakaiba nga, lalo na ang itim na sasakyan na bigla na lamang tumigil sa harapan nila. Bumaba doon ang isang babae na sopistikada at mistulang modelo sa ganda at sexy. Ang hindi maintindihan ni Ana ay nang yumakap bigla sa kanya si Trigger at takot na takot. "Trigger, baby, hindi mo ba yayakapin si mommy?" Doon na nakilala ni Ana kung sino ang babae. "No." "Trigger, ayoko sa lahat yung pinaghihintay ako." Hindi na kumibo pa si Trigger at mas lalong isiniksik ang sarili kay Ana. "Magbibilang ako ng 3. At kapag hindi ka lumapit sa akin ngayon, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko." Kahit labag man sa loob ng batang si Trigger ay lumapit ito sa ina. Niyakap naman ito ng babae. Ang nagpalaki sa mga mata ni Ana ay kung paano bumaon sa braso ng bata ang mahahaba at matutulis nitong kuko. Otomatiko niyang hinila si Trigger at sinampal ang ina ni Trigger kaya lumagapak ito sa lupa. "How dare you? Sino ka upang saktan ako? Bakit mo sinaktan ng bata? Di ba ina ka niya? Paano mo naaatim na saktan siya? Wala kang pakialam kung anong gawin ko sa anak ko. At saka sino ka ba ha? Katulong ka ng demonyo kong anak. Buti naman nakatagal ka. Hindi mo na kailangan pang malaman. Oh, baka naman ikaw ang bagong bed warmer ng ama ng demonyong yan. Gusto mo rin ba na makaakyat sa tuktok gaya ko?" Ngumisi pa ng nakakaloko ang babae. Gusto na ni Ana na basagin ang mukha ng babae dahil hindi ata ito nasaktan sa sampal na ginawa niya. Ano bang inaasahan niya sa babaeng matigas ang mukha? "Trigger, okay ka lang? May masakit ba sa'yo?" Tanong niya kay Trigger dahil hindi na nais pa ni Ana na makipag-usap sa mga basura. Okay lang po ako, Mommy. Hindi naman po masakit." Mahinang sabi naman ni Trigger. "Wow, Mommy na ngayon ang tawag mo sa mga basura, Trigger. Hindi mo ba nakikilala kung sino ang nagluwal at nagdala sa'yo ng ilang buwan? Ito ba ang naturo sa'yo ng babaeng to?" "Hindi siya gaya mong masama." Kahit na namumutla at natatakot, ay pinagtanggol pa rin ni Trigger si Ana, kaya naman mas lalong nahabag si Ana. "Sumasagot ka na ngayon ha?" Sasampalin sana ng babae si Trigger nang humarang si Ana. Kaya naman siya ang nasa pool ng sampal. Dahil na rin sa mahahabang kuko ng babae, ay gumasgas yun sa makinis niyang pisngi. Kaya naman lumikha yun ng malalim na sugat. Mas lalong umiyak si Trigger sa takot at galit sa sariling ina. Napansin na rin yun ng mga tauhan ni Pistol, kaya naman lumapit ng mga ito sa kanila. "Dalhin niyo ako sa amo niyo. At gusto kong malaman kung bakit tinayaan niyang tawaging mommy ang isang basura. Ako rin ang reyna niyo, kaya ako yung masusunod." Saad pa nito. Tahimik na umuwi si Ana kasama si Trigger at ang ina nito. Yumuyuko din ng ibang tauhan at katulong nang mapadaan ang babae sa kanila, kaya naisip ni Ana na hindi maganda ang trato nito sa mga taong naroon sa mansyon. Nagwala pa ito at nagsisigaw nang makapasok sila sa living room. Puyat pang bumaba si Pistol, pero nang makita siya ay kuminang ang mga mata nito. Kaya lang biglang nanlamig ang mga mata nito nang makita ang sugat sa pisngi ni Ana. "What the hell? Anong nangyari sa mukha mo? Sinong may gawa nito?" Malamig. Kahit si Ana ay kinalabutan sa boses ni Pistol. "Talagang siya pa yung lalapitan mo bago ako, Pistol? Ako ang ina ng anak mo. Seryoso ka ba?" "Ano na naman bang ginagawa mo dito, Santal? Di ba ang sabi ko, wag mo nang ipapakita sa akin ang mukha mo, lalo na sa anak ko?" "Anak ko rin ang demonyong yan, Pistol." "Hindi demonyong anak ko. Dahil mas masahol ka dun." "Mas gusto mo talaga yan kaysa sa akin? Ito ang dahilan kaya kita iniwan. Sana hindi ko nalang binuhay ang batang sumira sa pangarap ko." "Shut up! Kung gagawa ka ng gulo dito, umalis ka na lang. Dahil hindi welcome ang tulad mo dito."
Ako ang reyna dito. Baka nakakalimutan mo. Hindi yan kung sino-sinong basura ang sinasamba ng mga tauhan mo. Ako ang ina ng anak mo. Ako ang reyna dito. At ako lang. Taas noong sabi pa nito. Tumawa ng malakas si Pestol. Tawang pang iinsulto. Sinong nagsabi sa'yo na ikaw ang reyna dito? Hindi kita kinikilala bilang reyna dito. At wala akong pakialam kung ikaw pa yung nagluwal sa anak ko. Umalis ka na dito bago pa ako kumaladkad sa'yo palabas ng mansyon ko. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Pestol. Kilala mo si Daddy. At alam mo ang kaya niyang gawin kapag nalaman niya na pinili mo ang basurang yan kesa sa akin. Mas basura ka. Kaya umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko. Dahil sinaktan mo ang pinakaiingatan ko. Dumagundong ang boses ni Pestol sa living room na yon. Pero heto si Ana at namumula dahil hindi niya akalain na sasabihin yun ni Pestol. Hindi ako aalis dahil dito na ako titira. Hindi ako pumapayag. Huwag mong hintayin na maubos ang pasensya ko, Santal. Fine, pero huwag mong isipin na mawawala na ako sa buhay mo dahil ako pa rin ang ina ng anak mo at may karapatan ako kung ano man ang meron ka dito. Saad ni Santal bago ito naglakad paalis sa lugar na yon. Tahimik lamang si Ana na nakayakap sa batang si Trigger na nakatulog na ngayon. Tumawag na lamang si Pestol ng tauhan niya upang dalhin ang bata sa silid nito at makapagpahinga kaya naiwan si Ana at Pestol doon. Are you okay? Hindi ko alam na babalik ang baliw na yun. Ayos lang naman. Tsaka ina siya ng bata. Kaya paano mo hindi naisip na hindi siya babalik? Dahil wala na lamang siyang kapal ng mukha kung magagawa pa niyang magpakita sa amin. Pero ano bang inaasahan ko kung singkapal ng pader ang mukha niya? Pero pwede ba, wag yun yung pag-usapan natin. Sinong may gawa nito? Akmang hahawakan ni Pestol ang pisngi niya nang lumayo siya bigla. Sino pa ba? Ang babae mong baliw. Sinaktan niya si Trigger. Nakita ng mga mata ko pero hindi mo alam. Sa bagay, ano bang alam mo? Nakita mo ba kung paano ibuli si Trigger sa school? Matutulog na ako. No. Sabay pigil kay Ana. Bitawan mo ko dahil gusto ko nang magpahinga. Gagamutin ko ang sugat mo. Malayo sa bituka kaya naman hindi na kailangan. Tsaka hindi naman ito yung unang beses na nasaktan ako eh. Mas malala pa nakamunti ka na yung pagbisita ko ng maaga sa langit. Hindi na yun mangyayari habang nasa poder kita. Oo, habang andito ako. Pero balang araw, aalis din ako dito. Hindi ka aalis. Bigla na lamang tumabang at lumamig ang boses ni Pestol. Ito ang unang beses na kinilabutan si Ana kay Pestol. Ang boses nito ang tensyon sa lugar na yon na nagpapapawis ng malamig sa kanya. Anong hindi ako aalis? Kailangan kong umalis dahil pansamantala lamang ako dito. Pagmamatapang niya pa. No. Akin ka na simula nang tumuntong ka dito sa poder ko. Hindi ka aalis dahil dito ka na sa akin. Baliw ka na ba, Pestol? Hindi mo ko pag-aari para angkinin mo ko. I know. Na mahal mo ko. Ano? Baliw ka na ba? Kahit anong deny mo pa, alam kong mahal mo ko. Alam ko na mahal mo rin yung anak ko. Hindi ka aalis kung kailangan itali kita sa bewang ko. Gagawin ko. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Ang babae kanina na kasama natin dito, ang ina ng anak mo, ang dapat na makasama mo. Hindi mo ba nakikita? Kalaban mo ko. Dahil isa akong agent. Kahit labag man sa loob ni Ana ay sinambit pa rin niya ang mga yon. Wala akong pakialam kung agent ka. Basta akin ka. Paano kung isuplong kita sa mga pulis? Paano kung traidorin kita? Paano kung ginawa ko lamang ang lahat ng to para mahuli ka ng mga pulis? Hindi mo ba naiintindihan na hindi mo dapat ako pagkatiwalaan? Kaya naman aalis na ako bukas na bukas. Subukan mo. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Matatag pa rin na sabi ni Ana. Try me, Ana. Dahil pinapangako ko sa'yo na hindi ka na makakawala sa akin. Sa oras na mahuli kita. Kaya go. Bibigyan kita ng 5 minutes para tumakas ngayon mismo. Kapag nahuli kita, aangkinin kita. Ano? Baliw ka na ba? Bakit may ganito? 1 minute left, baby. Umalis ka na habang may oras ka pa. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo 20 seconds. Nataranta si Ana dahil nakakatakot na ang mga tingin ni Pestol.
At talagang seseryosohin nito ang sinabi. Nagsimula ng kumilos ang mga paa niya at tinalo na lamang niya ang veranda. Sa gubat sa likod ng bahay sa dumaan dahil madaling makatago dito. Sa bawat takbo na ginagawa niya ay ang pagkabog ng dibdib niya. Madilim at malamig na ang simoy ng hangin. Hindi rin nakatulong ang paghuni ng mga mapanganib na hayop. Lakad-takbo na ang ginawa niya. Inaakalang makakatakas siya, pero nagkakamali siya dahil bigla na lamang may humablot sa bewang niya. Ang malakas niyang tili ang sumira sa katahimikan ng gubat nang makita ang mukha ni Pestol na seryoso at mapanganib. Gotcha, baby. I told you. Aangkinin kita kapag nahuli kita. Brace yourself dahil hindi ako makakaramdam ng awa sa'yo, baby. Nagbibiro ka lang, diba? Harassment tong ginagawa mo. Oh, baby. Baka nakakalimutan mo na hindi nag-e-exist ang batas sa mundo ko. Ako ang gagawa ng batas. At ang unang kasalanan na gagawin ko ay ang angkinin ka para hindi ka na makawala. May ina yung anak mo. Hindi mo dapat gawin to. Wala akong pakialam sa kanya. Dahil ikaw ang mahal ko. Hindi ako naniniwala. It doesn't matter. Dahil aangkinin kita ngayon. Deal is deal. At ayoko sa lahat ay hindi ginagawa ang nasabi ko. Bigla na lamang sinakop ni Pestol ang labi niya. Isang mapagparusang halik kung saan nalasahan pa ni Ana ang lasang kalawang dahil sa pagkagat ni Pestol sa labi niya ng madiin. Habang tumatagal ang halikan nila, ay unti-unti na rin kinain si Ana ng damdamin niya. Nakita na lamang niya ang sarili na sinusuklian ang halik ni Pestol. Hindi niya alam kung paanong nangyari yun. Pero may maliit na kubo sa gitna ng gubat, sa tabi ng maliit na talon. Pumasok sila doon. At doon na nga nangyari ang pananakot ni Pestol sa kanya. Inangkin si nito at nagpaangkin din siya dahil hindi na rin kaya pang pigilan ang kumakawalang pagtingin niya kay Pestol. Ang mahina niyang angil ang tanging maririnig sa kubong yun at ang paulit-ulit na pag-angkin sa kanya ni Pestol. Umaga na nang maalimpungatan si Ana dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw na tumama sa mukha niya. Napangiwi siya ng igalaw niya ang kanyang katawan. Nang pakiramdam niya ay para siyang binugbog ng 10 lalaki. At saka lamang naging malinaw sa kanya kung ano ang ginawa nila kagabi ni Pestol. Ang mukha niyang namumutla sa sakit ay napalitan ng pagkapula dahil sa hiya. Lalo na nang makita niya si Pestol na nakahiga sa tabi niya at walang saplot kagaya niya. Dahan-dahan pa siyang gumalaw upang makaupo mula sa pagkakahiga sa dibdib ni Pestol at hinanap ang mga damit niyang pinunit nito kagabi. Wala na siyang masusuot dahil ang damit niya kagabi ay punit na, maski ang underwear niya. Muli na naman siyang namula nang maalala ang bawat detalye kung paano siya naging mahina sa ilalim ni Pestol. Bakit gising ka na? Gusto ko pang matulog. Saad pa nito gamit ang paos at malalim na boses. Kailangan na nating umuwi. Baka hinhanap ka na ng anak mo. Hindi. Andun yung ibang mga tauhan ko. Kaya hindi siya mapapano doon. Alam kong pagod ka, kaya naman humiga ka na sa tabi ko ulit. Pestol, what? Hindi ka ba pagod? Kulang pa ba yung pagod na ginawa ko sa'yo kagabi? O kaninang madaling araw? Ano bang sinasabi mo dyan? Baliw ka na talaga. Wala akong damit na masusuot. Paano ko babalik sa mansyon nito? At saka tanghali na oh. Baka gusto mo nang tumayo dyan dahil may trabaho ka din. Hindi ako magtatrabaho ngayon dahil magde-date tayo. Ano bang date yung sinasabi mo, ha? Ano ka, Gold? Tumayo ka na at ihanap mo ko ng masusuot. Utos pa ni Ana pero ang totoo ay hiyang-hiya na talaga siya sa binata dahil sa unang pagkakataon ay nagawa niyang magpaubaya. Pero mas gusto kitang ganito kay. Ngumisi pa ng nakakaloko si Pestol. Bastos! Umuwi na tayo dahil kung hindi sisiguraduhin kong ito na yung una at huli mo. Lakas loob pa niyang pananakot na epektibo naman dahil dali-daling naghanap ng masusuot si Pestol sa maliit na cabinet sa kubong yun. Isang mahabang long sleeves na itim at pajama ang pinasuot sa kanya ni Pestol. Paika-ika pa siyang naglakad at nang makarating sa mansyon at sa silid niya ay agaran siyang nagkulong doon at nagsisigaw. Dahil tuluyan na rin talaga siyang bumigay sa lalaki. Kahit anong pilit niyang itago ang nararamdaman niya ay hindi na niya magawa pang itago. Inaamin na talaga niyang nahuhulog na talaga siya kay Pestol. At ngayong naibigay na niya ang sarili, siguro na may karapatan siyang manatili sa tabi ng lalaki.
Ngayon lamang siya lalaban, susugal ng dahil sa lalaki. Matapos makapagbihis at makaligo si Ana, ay hihiga na sana siya upang makapagpahinga nang mapansin niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. 1 linggo na rin pala simula nang maubusan niya ng baterya. At hindi niya pa ito na-i-charge, kaya naman dinampot niya ito upang isaksak sa kuryente. Nang magbukas ng cellphone ay ganoon na lamang ang panginginig ng mga kamay niya. Nang mabasa ang mensaheng alam niyang sisira sa nagsisimula pa lang nilang relasyon ni Pistol. Kaya nang madaling araw na yon ay tumakas si Ana upang umuwi sa dati niyang buhay. Kailangan niyang kitain ng boss niya upang ayusin ang mga nakabinbin na trabaho. Mabuti naman at nagpakita ka pa sa amin, Agent A. Ang akala namin, nilamon ka na ng pagiging katulong mo. Bungad sa kanya ni Agent B, ang partner niya sa grupo at ang lalaking ilang beses siyang inakit pero hindi pa rin ito nagwagi. Pasensya na, dahil kailangan ko lang ng trabaho. Ano bang meron? Bakit niyo ako pinatawag? Hindi niyo ba natanggap yung resignation letter ko? Malamig niyang saad. Oo. Nung mapagtanto ni Ana ang nararamdaman para kay Pistol, nag-decide siyang isuko ang trabaho niya. Total hindi siya nabibigyan ng halaga at tinatawagan lamang sa kapag hindi na kaya ang misyon. Yun nga ang kailangan nating pag-usapan, Agent A. Ano ang dahilan kung bakit gusto mong umalis sa grupo? Hindi ba namin nabibigay ang mga demand mo? Ano yung ayaw mo? Tinatanong mo talaga kung ano yung problema ko? At bakit ako umaalis dito? Bakit kaya hindi mo tanungin yung sarili mo? 1 taon na akong walang misyon. Kailan niyo lang ako tinatawagan kapag hindi niyo na kaya? Hindi ako option dito, Agent B. Para tawagan niyo kapag hindi niyo na kaya. Napaka-unprofessional mo naman kung ganun dahil alam mong ikaw yung pinakaalas ng grupong ito. Ako ang backup kapag hindi mo na kayang lutasin yung ginawa mong problema, Agent B. Hindi porket hindi kita sinagot ay may karapatan ka nang gawin ito sa akin. Nag-resign ako at alam mo ang rules dito. Kaya naman sa susunod, huwag niyo na akong tatawagan pa. Sa tingin mo ba magaling ka na? Sa tingin mo ba mas mataas ka sa akin? Dahil apo ka ng general dito? Sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng misyon kung hindi sa akin? Ayusin mo yung pananalita mo, Agent B. Dahil baka hindi ako makapagtimpi at maisiwalat ko sa lahat na ako dapat ang nasa posisyon mo at hindi ikaw. Bawat salita ni Ana ay parang punyal na tumatarak sa lalaki. Kaya naman mas lalo itong nagalit. Ngumisi lamang nang nakakaloko si Ana bago niya nilabas ang badge niya. Sinira niya ito sa harapan ng lalaki. Walang kisap mata siyang tumalikod paalis sa grupong hindi siya binigyan ng halaga, kahit pinaya niya ang buhay niya. Doon na lamang siya sa mga taong hindi siya kayang saktan at pinapahalagahan talaga siya. Umaga na nang makabalik si Ana sa mansyon, pero nagtaka siya kung bakit nagkakagulo ang lahat. Lalo pa siyang nagulat na makita si B1 at B2 na may tigi-isang pasa sa mata. Rina, bakit kayon ka lang? Bakit hindi ka nagpaalam kay Lord? Kanina ka pa niya hinahanap. Rina, ang Lord ay mapapatay kami dahil hinayaan ka naming makaalis nang hindi niya alam. Sumbong ng mga to kaya naman nang maliwanagan siya, ay halos masampal niya ang sarili. Hindi nga pala siya pwedeng mawala sa paningin nito nang hindi nagpapaalam. Kung hindi siya binisit ni Agent B ay hindi siguro madadamay ang lahat ng tao sa mansyon. Hanapin niyo si Ana. Mga siraulo ba kayo, ha? Ang lalaki ng mga sahod niyo pero mga walang kwenta kayo. Sa labas pa lang ay narinig na ni Ana ang malakas na sigaw ni Pistol sa mga nakakaawang tauhan niya. Ang sabi ko, bantayan niyo ang buong mansyon pero anong ginawa niyo? Kapag hindi niyo nakita ang babae ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Mga walang kwenta! Sigaw pa nito. Hindi sana magpapakita muna si Ana pero napantig ang tenga niya sa sinabi ni Pistol. Kaya naman habang nakatalikod ito, ay kinuha niya ang baril ni B1. Reyna, anong gagawin niyo sa baril? Nanlalaki ang mga mata nito. Ano pa nga ba? Di ba barilin yung amo niyong demonyo? Sabi pa niya at kinasayon. 4 na magkakasunod na putok ng baril ang nagpatahimik sa buong paligid. The hell? Sino nagpaputok? Malakas pang sigaw ni Pistol. Nang makita siya nito ay bigla na lamang kumislap ang mga mata nito. Baby, saan ka galing? Alam mo ba na kanina pa ako naghahanap sa'yo? Akala ko iniwan mo na ako. Anong sinasabi mo? Babae mo ko? Baby naman, ano bang sinasabi mo dyan? At saka bakit may hawak kang baril? Kaninong baril yan? Hindi na importante kung kaninong baril to. Ang sabihin mo sa akin kung babae mo ba ako. Hindi lamang yun ang isa pa niyang kinakainis dahil habang pauwi siya ng mansyon,
ay naaalala niya na kung saan niya nakilala si Pistol. Ito lang naman ang lalaking sumira ng kainosentehan niya noong malasing siya. Baby naman, sige na. Ibaba mo na yung baril mo. Mag-usap tayo. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Alam kong naaalala mo ko. Napataas ang kilay nito dahil sa biglaang pagtatanong ni Ana. Ano bang sinasabi mo dyan? Nakilala kita. Saan? Ano yun, baby? Hindi ko maintindihan. 7 years ago, sa bar ng isang underground, nalasing ako at may nakasiping na isang lalaki. Siguro pogi yan. Ikaw yun, diba? Paano kung ako nga, baby? Ipuputok mo ba yung baril na hawak mo? Hindi. Pero kailangan mo akong panindigan. Ako ang kailangan mong panindigan, baby. Wow! Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Sabihin mo nga sa akin, pakakasalan mo ba ako kung yayayain kita ngayon? Kung hindi naman, kailangan mo akong panindigan. Mahal mo ko? Gulat pa nitong tanong. Gusto ni Anang umirap pero maganda na itong oportunidad upang aminin sa lalaki ang totoo niyang nararamdaman. Paano kung sabihin kong mahal kita? Anong gagawin mo? Anong plano mo? Mahal mo ko? Tinatanong kita. Pero mahal mo nga ako. Oo nga, mahal nga kita. Sa wakas, umamin na nga si Ana. Tulala lamang si Pistol at hindi makapagsalita na nakatingin kay Ana ngayon. Ang mga tauhan nilang nakasubaybay sa mala telenobelang pelikula ng dalawa, ang mga tauhan ni Pistol na may mga bukol at pasa sa mata. Ang iba pa sa kanila ay duguan ng ilong at sentido dahil sa pambubugbog ni Pistol sa kanila. Again. Mahal kita, Pistol. Again. Mahal nga kita. Again, please. Sabi ng mahal kita at kailangan mo kong panindigan. Damn, mahal din kita. Wala nang bawian dahil hindi din naman kita papakawalan. Bitu, magtawag ka ng pare at ayusin niyo ang buong mansyon dahil ikakasal kami ngayon din. Anong kasal? Ano bang sinasabi mo dyan? Papakasalan kita ngayong araw. Hindi pa ako pumapayag ha. Teka, baliw ka ba? Hindi. Pero pakakasalan mo ako ngayong araw. Nababaliw ka na nga. Matagal na akong baliw. Ngumiti lang ng matamis si Pistol kay Ana at sa huli ay ngumiti na lang din si Ana. Ano bang aasahan niya sa lalaking baliw? Ganun pa man, ang baliw na ito ay mahal na mahal niya. Isang linggo ang lumipas simula nang makasal sila Ana at Pistol ng biglaan. Andun din ang 4 niya pang kaibigan na pinaulanan sila ng sorpresa. Yun na ata ang biglaang kasal na pinaka-memorable kay Ana. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Dahil sa wakas, meron na siyang pamilya na matatawag niyang kanya. Pero talaga namang mapaglaro ang tadhana dahil naging sunod-sunod na rin ang pasok ng problema sa buhay nila. Dahil makalipas ang 1 pang linggo, nalaman na lamang nila na pinabagsak ng hindi kilalang grupo ang lihim na kampo ni Pistol. Marami ang namatay at nasaktan sa pag-wipe out sa mga tauhan niya. Kaya naman hindi na ito mapakali hanggat hindi maipaghihiganti ang mga tauhan niya. Nalaman mo na ba kung sino ang pasimuno at utak ng pagsalakay nila? Tanong ni Ana sa asawa na hindi nakakatulog ng maayos. Ngayon lamang niya nalaman na ang mga demonyo ay may mga puso din pala dahil nakita ni Ana kung paanong lumuha ang asawa nang makita ang mga labi ng mga batang nadamay. Hindi pa. At hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Laman, laban sa laman. Kaya hindi ako mangingimi na ubusin silang lahat. Hindi mo ba naisip ni minsan na paano kung mamuhay na lang tayo ng simple? Paano kung iwan mo na lang lahat ng to? Hindi ka rin ba natatakot para sa buhay ni Trigger? Ito ang mga salitang matagal lang kinikimkim ni Ana. Hindi pwede. Dahil mas mapapahama kayo. Mas malalagay ang buhay niyo sa panganib. Lalo na't kilala na ako ng lahat, love. Hindi na mababalik sa normal ang buhay ko. Dahil dito na ako nabuhay. Ito na ang mundong kinamulatan ko. Gustuhin ko man na makasama na lang kayo ni Trigger, pero hindi pwede. Hindi ko isusugal ang buhay niyo dahil ang mundong kinatatayuan natin ay hindi mga anghel na kapag nagbago ka, ay hahayaan kanila. Hindi ganun yun. Paliwanag ni Pistol. Naiintindihan naman ni Ana at alam naman niya ang tungkol doon, pero nais lamang niyang malaman ang sasabihin nito. Naiintindihan ko. At kahit na anong mangyari, nasa tabi mo ko. Salamat, love. Lalo na't magkakaroon na tayo ng anak. Hindi ako pwedeng maging mahina. Anong anak ka dyan? Kakasal pa lang natin eh. Nga pala,
Yung ina ni Trigger. Buti hindi na siya nagpupunta dito. Bakit pa? Wala na siyang babalikan dito dahil asawa na kita. Hinalikan pa ni Pistol si Ana sa labi. Hanggang sa gumapang na nga ang mga kamay nito sa hita at loob ng damit ni Ana. Hindi pwede. Hindi ka okay at pagod ka. Pigil pa ni Ana. Pagod ako. Pero hindi ako pagod sa ganito. At mabibigyan ako nito ng lakas. Pistol! Babala ni Ana. Fine. Hindi na. Ay, kailan ba kasi ulit? Bugnot pa nito. Di kapag okay ka na, pwede naman. Hahalik sanang muli si Pistol nang bigla na lamang pumasok ang mga tauhan nila na may tama. Hindi nila napansin ang mga putukan at putok ng bomba sa labas dahil sealed at secure ang opisina ng lalaki. Lord, may mga kalaban! Napasukan tayo! Muling sambit ng tauhan ni Pistol bago ito bumagsak sa lapag na wala ng buhay. Agad na pumasok sa isipan ni Ana si Trigger, kaya naman nanakbo na sana ito palabas ng opisina ng asawa nang tigilan siya ni Pistol. Ang anak natin, Pistol! Mahina pero puno ng panganib na sambit ni Ana sa asawa. Ngayon lamang nakaramdam ng kakaibang takot si Pistol sa asawa. Alam niya na may kakayahan ng asawa na makipaglaban, pero hindi niya kayang sumugal sa ngayon. Ako na ang bahala. Hindi mo kakayanin, lalo pat marami na yung mga kalaban sa labas. Bigyan mo ko ng armas, at ako na yung magliligtas sa anak natin. Pero baka mapahama ka. Hindi lang ito yung unang pangyayari na muntik na akong mamatay. Kailangan ako ng bata kaya bigyan mo ko ng armas. Wala nang nagawa pa si Pistol, kundi buksan ang safe case nito kung nasaan ang mga baril at iba pang armas. Kumuha ng isang baril si Ana at maraming bala na sinukbit niya sa bewang at maliliit na kutsilyo na isinuksok naman sa tagiliran. Pinanood lamang siya ni Pistol na may pag-aalala sa muka. Huminga naman ng malalim si Ana bago nilapitan ng asawa at halikan ito sa labi. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Pangako. Magtiwala ka sa akin na kaya ko to. Para saan pat naging reyna ako ng lahat, diba? I know. Hindi ko lang maiwasan. Trust me, I love you. Mahinang bulong ni Ana bago siya tumakbo palabas ng opisina. Unang bungad sa kanya ang 3 lalaking binaril niya sa mga kamay at tuhod. Hindi siya papatay dahil kahit papano ay meron pa siyang awa. Maraming mga kalaban at paubos na ang bala niya pero hindi pa rin niya mahanap ang anak. Kinakabahan na siya dahil baka mapano pa ang bata at natatakot siya. Hanggang sa sinubukan niya makapasok sa ikalawang palapag pero napakarami palang armadong lalaki doon. Nadaplisan siya sa balikat kaya naman napatago siya sa likod ng pader. Shit! Malutong pa niyang mura dahil umagos na doon ang dugo niya. Manahimik ka! Masasaktan ka talaga kapag hindi ka nanahimik. Sa tingin mo ba hindi kita sasaktan porket galing ka sa sarili kong dugo, ha? Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka nakuha ko na ang kapangyarihan na ninanais ko. Malakas nitong sigaw sa sariling laman bago sinampal ang bata na walang kalaban-laban. Sa sobrang lakas ng sampal ay nagdugo at nawala ng malay si Trigger. Kitang-kita yun ni Ana kaya naman nagdilim ang mga mata niya. At basta na lamang sumugod kahit na marami pa yung kalaban. Papatayin kita! Papatayin kitang hayop ka! Malakas niyang sigaw sabay paputok ng magkakasunod na baril. Mabilis na nakapagtago si Chantal sa mga tauhan niya upang maprotektahan ang sarili. 3 lalaki ang sumugod kay Ana at may dalang mga patalim. Ang una, sinipa ni Ana sa gitnang parte, habang ang isa naman ay sinuntok niya sa ilong. Hindi niya napansin ang 3 pa sa likuran niya, kaya naman nadaplisan siya sa hita. Patayin niyo siya at huwag niyong hahayaang makatakas yan! Sigaw pa ni Chantal. Mas lalong nag-init ang ulo ni Ana kaya naman walang katakot-takot niyang sinugod ang mga ito. Sa loob ng 3 minutes naubos niya ang mga kalaban at ang tanging naroon ay si Chantal habang bitbit ang sariling anak na walang malay. Subukan mong lumapit sa akin. Sisiguraduhin kong papatayin ko ang batang to. Papatayin mong sarili mong anak? Wala ka bang butas sa buto, ha? Sarili mong anak yung sinasaktan mo. Dapat sa'yo hindi maging isang ina. Wala kang puso, demonyo ka! Malakas na saad ni Ana. Oo, demonyo ko. Pero mas demonyo ang batang to dahil kung hindi siya nabuo sa sinapupunan ko, ako na sana ang reyna ngayon. Ako na ang pinakamalakas na babae sa mundo. Ako na ang titingalain ng lahat. Nahihibang ka na ba? Ibigay mo sa akin si Trigger. Tapos ano? Ikaw na ang mamahalin ni Pistol? Ikaw na ang titingalain ng lahat? Paano kung patayin ko yung anak niya? At ipalabas natin na kasalanan mo? Paano kaya yon?
Hindi mo gagawin yun sa sarili mong anak. Oh, try me. Dahil ang batang ito, ang kinasusuklaman ko sa lahat. Ibigay mo sa akin ang bata, hindi. Kinakabahan lalo si Ana nang itutok nito ang baril sa ulo ni Trigger. Ngunit yun ang inaakala niya dahil pinaputok ni Chantal ang baril sa direksyon ni Ana. Subalit hindi si Ana ang tinamaan dahil sa harapan niya ay si Pistol. Nagsuka pa ito ng dugo sa harapan ni Ana na mas lalong kinaputla niya. Pistol! No! Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Ana at aabutin sana si Chantal nang pigilan siya ni Pistol. Hindi ko sinasadya, Pistol! Binitawan pa ni Chantal ang bata na walang malay. Hindi ko sinasadya! Sinadya mo! Wala kang kasing sama! Sorry! Sorry! Hindi ko sinasadya! Nababaliw nitong sigaw. Mabuti na lamang at dumating ang mga kaibigan ni Pistol. At ito na ang tumapos sa gulo. Mabilis naman nilang dinala si Pistol sa ospital. Iyak nang iyak si Ana dahil sa takot para sa lalaki. Dahil sa dibdib siya tinamaan. Maraming dugo ang nasa damit niya. Dugo ni Pistol. May isang magandang babae ang lumapit sa kanya at pinatahan siya dahil sa pagwawala niya sa ER. Paano kung mawala si Pistol? Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung... Hindi mamamatay ang demonyong yun, miss. Maniwala ka sa amin. Hindi yan yung unang beses na nangyari yan sa kanya. Si Trigger, nasan siya? Kami nang bahala sa kanya, miss. Kumalma ka na. Dahil walang mangyayaring masama sa kanya. Gustuhin mang kumalma ni Ana ngunit hindi niya kaya. Lalo na nang umikot ang nakikita niya. At unti-unti siyang kinain ng dilim dahil sa isang iglap ay nawalan siya ng malay. 3 araw na rin ang lumipas simula nang matapos ang gulong yun at naging stable ang kalagayan ni Pistol. Ngunit hindi pa rin ito gising. Hindi siya iniwan ni Ana, maski hindi maganda ang kondisyon nito dahil nagdadalang tao siya. Oo, 1 buwan na rin ang pinagbubuntis niya at mabuti na lamang hindi ito naapektuhan. Kailan ba siya gigising? Anong sabi ng doktor? Hindi na ba siya gigising? Tanong niya kay Rivo na walang pakialam habang kinakagat ang mansanas. Gigising yan. Kapag ako na yung sinagot mo at hindi na siya. Nagtatanong ako ng maayos, Rivo. Nagsasabi na ako ng totoo. Dahil hindi gigising yan ngayon dahil nagpapahinga ang hayop. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na ng lalaki para gumising siya. Hindi kita maintindihan. Watch and learn. Lumapit sa kanya si Rivo at nagtungo sa uluhan ni Pistol. May binulong ito sa lalaki kaya gulat din si Ana nang bigla na lamang bumukas sa mga mata ni Pistol. Don't you freaking dare, revolver. Matigas at puno ng babala na saad pa nito. Love, mahina at naiiyak naman na sabi ni Ana. Doon lamang lumambot ang mukha ni Pistol. Hirap man, pinilit niyang bumangon upang makaupo at mayakap ang asawa. Hindi niya mapigilan na hindi makaramdam ng lungkot nang makita ang kalagayan pa nito. I'm sorry. Ngayon lang ako. Hindi ko sinasadya na pag-alalahanin ka. Hindi na kita ulit hahayaan na makaramdam ng ganito. Wag mo na kaming iwan ng anak mo, ha? Hindi ko kayang palakihin yung mga anak natin kung sakali. Hindi rin ako papayag na basta-basta mo lang akong iwanan pagkatapos mo kong anakan. Of course not. Hindi ko gagawin sa mga anak na... Mga? Oo, love. Buntis ako. Buntis ka? Sino yung ama? Aray! Angel ito ng kutusan siya ni Ana. Loko ka ba? Tatanungin mo talaga ako niyan. Basta hindi mo na ako pwedeng iwanan pa at ang mga bata, hindi na to pwede mangyari ulit. Opo, mahal. Hinding-hindi na po ulit. Aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Malambing pang sabi ni Pistol bago hinalikan sa labi si Ana. Samantalang si Rivo naman ay napangiwi dahil sa dalawa. Hindi na rin ito kinaya pa ang katamisan ng dalawa, kaya naman umalis na rin ito at iniwan ng dalawa. Nang araw din na yon, nakauwi na si Pistol at Ana sa bagong mansyon. Mas ligtas at mas maganda. Sumalubong pa sa kanila ang nag-iisang panganay nila na si Trigger na iyak ng iyak. Daddy! Daddy ko! Hindi tunay na lalaki ang pag-iyak, Trigger. Suway pa nito subalit naroon sa mga mata ni Pistol ang pagkamis sa anak. Ngiti lamang ang ginawad ni Ana sa dalawa nang sa huli ay bumunghalit ng iyak ang mga to. Hindi na siya magtataka kung sa paglaki ni Trigger ay manang-mana ito kay Pistol. Makalipas ang 1 taon ay naging masaya ang pagsasama ni Pistol at Ana. 3 buwan na rin simula nang isilang ni Ana ang anak na bunso na si Hammer. Kamukhang kamukha rin ito ni Pistol at ang labis na kinatuwa nila ay hindi ito umiiyak sa tuwing kailangan ng injeksyon.
Naging tahimik din ang buhay nila dahil sa pagdodoble ni Pestol ng security sa paligid. Ano na naman tong ginagawa mo dito, Rivo? Hindi ka ba nagsasawa na dito ka palagi? Gusto mo bang tumira ka sa amin? Naiinis na bulyaw ni Ana dahil ang binata dito na talaga tumitira sa kanila. Aalis din ako kapag umalis na yung baliw na babaeng yun. Sino? Ang asawa mo? Pwede ba, Ana? Wala akong asawang baliw. Asik pa niya. Hindi mo pa rin ba natatanggap yung asawa mo? Pinakasalan mo tapos hindi mo mahal? Nasaan? Nasaan ang hopya na yan? Ilabas niyo si Bobo! Hoy hopya! Lumabas ka dyan! Panindigan mo kung hayop ka. Matapos mo akong anakan, 3 taon na nakalipas ay tataguan mo rin ako habang buhay. Wala akong pakialam kung may asawa ka. Ang sakin lang, panindigan mo kung pangit ka. Pagwawala ng babae sa labas ng bahay. Namutla si Rivo nang makita ang babae. Napangiwi naman si Ana dahil sa pinasukang problema ng kaibigan. Mabuti na lamang at naroon na si Pestol at kakarating lamang galing trabaho. Rivo, lumabas ka at kausapin mo yung mag-ina mo. What the hell, pre? Alam mo naman ang problema ko sa mga bruha na yun tapos maniniwala ka dyan. Sa dami ng babae na nagsabing buntis sila, baka hindi sila act. Hindi na natapos pa ni Rivo ang sasabihin. Dahil nang makapasok ang mag-ina ay gulantang siya dahil kamukhang kamukha ni Rivo ang batang karga nito. Teka nga, bakit ba hindi mo ko pinapansin na, love? Ewan ko sa'yo. Nasaan yung kiss ko?